Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Of course, tinatry ko naman mag-everyday vlog, mag-everyday upload regarding sa mga balita. But of course, priority ko this time yung mga kaganapan nga sa Kim Pao Lancia. But anyways, again, dahil sa nangyari nga sa Kim Pao serye, ang The Alibi na kung saan ililipat nga sila sa second slot na posibleng maging third slot pa dahil according to Kim Chu rin naman, di ba, sinabi naman niya na yun talaga initially ang time slot nila. But anyways, due to hindi pa nga nakakapagtatapos ang seryeng Sigabo nila Coco Martin and um, Julia Monteso, sila na muna. But now, meron na ngang series itong sila Gerald Anderson and Richard Gutierrez, yung Blood versus Duty. So, sila na muna sa first. Anyways, ako, hindi na doon ang topic natin kasi wala tayong magagawa. And doon na yun, starting April 6, diba? Or by Monday, first Monday ng April, 8:45 na nga ang The Alibi. So, pero again, napatunayan na naman talaga ang bayanihan talaga no ng Kim Pao Lanja. Of course, nakakatuwang makita etong mga Kim Pao Green, nila, Kim Pao Green Heart Unity. Grabe, alam nyo, nakakatuwa nung nakita ko yung video na yan na kung saan sila mismo nag-motorcade sila no. Siguro kung nag-rent sila ng truck, so, nakasakay sila diyan, nilagyan nila ng posters ng The Alibi, of course. Ayan, naglibot-libot sila para lang mai-announce na yun na nga, maglilipat na ng bagong time slot ang serye ng nila Kim Chu and Paolo Avellino. Ganun sila katindi magpabongga, 'di ba? Anyways, hindi naman bago kasi even before naman nagawa nila yon noon pa, 'di ba? Kasi doon bilib na bilib talaga ako. Hindi ko maintindihan talaga kung anong klaseng pagmamahal talaga ang nakuha nila sa mga idol nila. Pero yun na no, talagang ginagawa nila every time. Sa bagay, hindi lang naman sila ang ganyan. Maraming fandom ng Kim Pao. Like for example, 'di ba, alam naman natin pag may press con, ayun, nagdadala sila yung nagpe-prepare sila ng food na by the way, mas bonggang-bongga pa, diba? Ako na-experience ko talaga, first hand ko na experience ko yung dati sa premiere night or advanced screening ng, I'm not sure kung Linlang pa ba yun, or My Love Will Make You Disappear. And then, ayun nga, sa press con pa rin itong Actually, kahit yung unang press con ng My Love Will, and then yung press con ng The Alibi, 'di ba? So ano nga ako na-amuse talaga ako because ganun katindi talaga ang pagmamahal. They will spend more money, pera nila ang ginagastos nila para sa kakatuwa, no? So at out of course, ang pakikipaglaban ng ibang Kim Pao sila yung marami rin naman akong kakilala na hindi sila member ng mga organization, pero kani-kanilang kanya-kanyang kayod sila. Like for example, meron akong mga kilala sa abroad na talagang nag-spend sila ng mga pera, naglalabas sila ng pera nila just to masuportahan ang Kim Pao, sina Kim Chu and Paolo Avellino dito sa Pilipinas. Of course, may mga kamag-anak sila dito, may mga contact sila. Sila nga yung pag halimbawa may pelikula, nagpapadala sila ng pera para mapanood. And of course, ang dami rin. Like for example, yung nasa Japan naman, yung mga kaibigan natin dyan, sila naman yung nagbibigay dati. Naalala ko, nagbigay sila ng cash para ibigay doon sa ibang mga loyal or Kim Pao solid na gustong mag-subscribe sa Prime, so para makapanood. Ito yung mga hindi naman less fortunate. Kaya lang ito talaga yung parang willing na willing manood talaga. So, ganun katindi. At syempre, of course, hindi natin makakalimutan yung mga artists naman na Kim Pao. Like for example, ang dami-dami. Yung anak niya mismo, artist, lahat yata ng merchandise ng Kim Pao nagagawa. Yung talagang nakakabilib ba? Ako nakatanggap na ako ng mga mugs at kung ano-ano pa, mga t-shirt na ginawa talaga nung anak. Yung anak mismo yung tumutulong sa kanyang nanay para gawin yung yan, mga merchandise. And of course, who can forget naman the contribution of Carlos Miguel. Diba si Carlos na napakagaling din sa mga pachibi niya, pa AI at kung anik-anik pa, diba? Talagang, alam
alam mo, malaking ginhawa, malaking kaligayahan. Ako, to be honest, malaking kaligayahan yung naibibigay ng mga art na yon. For example, yung mga sabik na sabik, yung mga nagtatanong kung kailan ba, yun, miss na nila ang Kimpaw. Ano nakikita nila doon. Pag nakikita nila yung mga edits, talagang feeling nila parang fresh, napapangiti sila. So, yun dapat talaga ang essence ng fandom. Yung talagang lagi lang happy. Kaya lang nga, with all the things na nangyari, so wala tayong magagawa. Talagang fight kung fight din naman. Hindi sila papayag na parang, ano ba, ganito na lang ba ang mangyayari. So, yun. And of course, ano pa ba? Marami naman like marami din kaming mga silent supporter. Yun yung mga sometimes hindi sila nagko-comment. Pero talagang pagdating ng panahon, yung for example, like mga ganyang kagipitan, nagko-comment talaga sila. Hindi nila pinapabayaan ang mga idol nila. So, lumalabas at lumalabas sila. Of course, ngayon nga, alam naman natin, syempre, nagkaroon din ng mga basher ang Kim Pao ngayon because yung ganito, yung nangyari nga. So, meron din naman syempre yung ibang fan, yung ibang grupo. So, yun, laban-laban sila. Pero ako, at the end of the day, iniisip ko lagi na kung saan, iniisip ko na lang lagi na napakaswerte talaga nila Kim Chiu and Paolo Avellino because nabiyayaan sila talaga ng mga ganitong klaseng fans. Talagang ito yung mga fans na true, thick and thin, yung tipong hindi talaga sila iiwanan. Sabi ko nga, ako nga natatouch ako every time na babasa ko, pero ayokong i-entertain yung thought na yun na baka alam mo na, baka hindi mauwi sa kung ano man. Siyempre, may mga ganong eksena. Pero sila sinasabi nga nila, nababasa ko na tuloy pa rin ang pagmamahal at pagsuporta nila. Pero siyempre, 99% or 110% ang nag-wish na talagang sa huli ay magkatuluyan ng dalawa. So, anyways, again, congratulations sa mga Kim Paulandia, sa iba't ibang organization ng Kim Pao fans. Kasi talagang pinapatunayan nyo na every time na down ang mga idol nyo, ang Kim Pao, gumagawa kayo ng paraan para at least maiboost pa ang ang ego ng mga idols nyo ng Kim Pao or kahit na ibang mga fandom. Ginagawa nyo ng paraan para at least maiparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa, na marami, na solid talaga, na yun nga, na pagsama-sama, solid. Pero yun nga, no, ngayon may mga observation. Siguro yung iba, sinasabi nga nila na wag na masyadong, ang gawin na lang ng Kim Pao ay mag-promote na lang at suportahan yung by next week, yung 8:45 PM na time slot. At wag na masyadong ilaban pa or makipagpukpukan pa dyan sa first lot na yan. Because sabi nga, hindi naman sila ang nakikinabang talaga. Hindi ang Kim Pao ang nakikinabang, kundi yung bagong teleserye na ipapasok. Sabi nga, mas napag-uusapan ngayon, mas maraming awareness ang na-create nito because of Kaya lang syempre, katulad ng sinasabi rin ko sa show namin ni Ray Pumaloy. Pero what if kung ganun nga yung hindi naman talaga naloloka lang kasi ako sa ibang mga messages like sinasabi nila mas tututukan na nila yung kalaban para lang parang alam nyo, para lang makagante. Pero ako sa akin kahit na ganun, kung ayaw nyo nang panoorin yung unang slot na yan, yun na lang yung desisyon nyo, talagang yun. At kung gusto nyo mas talaga mag-focus lang sa 8:45 by next week, doon na lang talaga. So, mag-stick na lang sa ganun. Kasi syempre, mas maganda pa rin yung kahit papano, kahit nasama na ng loob, batuhin nyo pa rin ang good vibes Yung parang, okay, ginanito nyo kami, pero i-twist namin yung kaganapan, gagawin namin mas positive pa. Katulad nyan, very positive ang effect nung ginawa nilang pagtutour ng mga ganyan. Kaya sana lang mas magtuloy-tuloy pa. Kasi syempre, sayang naman ang mga, alam nyo na, ang mga nasimulan. But ako naniniwala ako at least na mas, at the end of the day, mas magiging successful pa rin talaga ang lahat. Dahil sabi ka, pagsama-sama, mas magiging maayos ang lahat. Okay, yun na muna for na maraming salamat and see you soon. Bye-bye!